O ngayon, eto yung sinasabi ko na mukhang inaabuso ni Bato de la Rosa, yung mga loophole ng ating batas. Ngayon, edi hingi ng tulong kay Chis Escudero. Si Chis naman, to the rescue, no? Pero ako, iba pananaw ko dito. Hindi ako magagalit kay Escudero, mga kababayan. Bakit? Siguro iniisip ni Chis, no? Na yung survey ni Bato de la Rosa, napakalabo pong manalo, mga kababayan. Ang layo-layo po. Di ba? Minsan papasok sa 5 daliri ko na ito. Isang beses papasok sa top 12. Pero yung 4 nasa labas. Ganun naglalaro po yung kandidatura ni Bato de la Rosa. No? Siguro kaya nasabi ni Chis Escudero na parang kakanlungin or something na hindi papabayaan ng Senado, hanggang June 30 na lang kung sakali. June 31 na lang po kung sakali. 30 o 31 kung merong 31. Si Bato de la Rosa, mga bossing. So hanggang dun lang yun. Pagkatapos dun, wala na, tapos na. O di ba? Merong mga nagsasabi, yung kay Bato de la Rosa, mga 6 na buwan ang labas dahil doon sa pagitan, no? Nung first batch and second batch. At ako naman po, ang nakikita ko naman ho dyan, mga bossing, is kita ko dyan dahil nakita ng ICC na ganun pala kabilis maaresto yung mga gusto nila iparesto sa Pilipinas. Sa pagtulong na lang po ng Interpol at pakipag-ugnayan sa PNP, baka mapabilis po yan. No? Pwede pala eh. Pero ayon naman po kay Bato de la Rosa, nabanggit niya kay Medaldia, mga bossing, na kasama yung pangalan niya doon. So, kung ano man dyan, ang alam natin talaga is merong warrant of arrest na lalabas. Sabi dito, hindi nakabase sa batas pero nakabase sa tinatawag na institutional courtesy. Kumbaga, pag nasa pasilidad ka ng Senado, wala, hindi ka pwedeng arestuhin. Ang tanong, no? Ang tanong ho, mga bossing, ilang araw si Bato? Buwan? Mga buwan, hindi naabot ng taon 'yan. Araw-araw doon na lang. Kung sakaling manalo, doon na matutulog si Bato de la Rosa. Nagkulong na doon sa loob ng nagkulong na sa loob ng Senado. Sila po yung mga gumagawa ng batas. Pero kapag merong mga loopholes, agad po naman nila itong inaabuso, mga kababayan. Mali. No? Ang ginagawa po niyang solusyon, mga bossing, yung kung saan siya, sa tingin niya, na makakawala at hindi mapapasok sa ICC o hindi mapapadala sa ICC, doon po siya, mga bossing. Ayaw niyang gawin yung tamang solusyon. Na ang sinasabi natin, kung ano po yung tamang solusyon, is yun po yung pagsagot doon sa mga reklamo sa kanya, mga kababayan. Hanggat hindi po nila sinasagot yung mga reklamo sa kanila, hindi po matatapos yan. Ano? Hanggat pagtatago po doon sa kanilang mga alibay, yung kanilang isinasagot, hindi po matatapos yan. Hindi po ito kagaya nung, hayaan mo na lang. Sige, wala, ayaw sumagot. Hayaan. Hindi po ganun yun. No? Lalo lang po nilang pinapahaba yung stress nila. Uulitin ko nga po, yung kay dating Pangulong Duterte, yung pautal-utal niya doon, hindi po makakatulong sa kanila yun. Pinapahaba lang po nila yung pagkakakulong ng dating Pangulo doon. Kung sinasagot nila yan straight, mga bossing, napapatunayan nila. Diba? Napapatunayan nila na wala silang kasalanan. Wala. Yung mga pang-depensa nila, pang K-pop, pang mga drama, hindi humahilig ang ICC doon. No? Kung sa ICC po, kung ano ang tanong, ang siyang sagot. Diba? Kung anong pinag-uusapan, yun ang pag-usapan.
Hindi pwede yung ganito, ganyan. Butata nga si Medaldia doon, di ba? Butata si Medaldia, sabi doon sa unang hearing. Ang unang hearing po ay ipapaliwanag namin at aalamin namin kung yung reklamo sa dating Pangulo ng Pilipinas, no, ay naiintindihan niya at nalalaman niya. At kung talaga bang ang nasa harapan natin o ang kausap natin ay ang dating Pangulo ng Pilipinas. O, di ba? Sabi ni Ma'am Cecil Banes, in my opinion, ICC will get Bato soon para isabay kay Duterte investigahan. Yan din ho ang tingin ko, Ma'am Cecil Banes. Bakit ho? Lalo na nakita nila na ganun pala kabilis maaresto. O, hindi na nila papaabutin pa ng matagal yan. Hindi na nila papaabutin ng ng 6 na buwan yan. Di ba? Nasaan na dito? Bato. O yan. Wala eh. Iba po yung nila, iba po yung sinasagot nila, hindi po yung mismong tanong. Dating Pangulo, di ba? Tingnan nyo, yung pautal-utal niya pa-effect na hindi marinig yung mga katanungan. Mahirap paniwalaan ho yan. Syempre, sila po yung nag-iimbestiga sa dating Pangulo. Mga bossing. Titignan nila bawat galaw niyan. Makikita nila, buti nga hindi pa sinabi. Bakit nung 4 na araw bago ka ilipat dito sa the Netherlands, maayos kang nakakapagsalita doon sa Hong Kong. Nakikita ho nila yan, mga bossing. Hindi uubra. Hindi po kagaya ng Pilipinas na laging ang araw-araw mala telenovela ho. No, doon, hindi mo na kaya, sige, tigil na natin tong hearing sa araw na ito. Pero kung saan tayo huminto, doon pa din tayo mag-uumpisa sa susunod na hearing. Ang masaklap po, mga bossing, 6 na buwan ang pagitan kada hearing. Wala na, mga kababayan. Di ba? Wala na ho. Biruin mo, yung sinasabi ho, mga kababayan, na ni Attorney Cristina Conti na 8 taon, mukhang talagang ganun. Kada isang hearing, 6 na buwan . Kaya ang dapat na strategy nila dito, pabilisin, no? Pabilisin ho, mga kababayan. Paano? Humiling sila. Since 2 oras naman po yung kada isang hearing, baka pwede po nating pagsamahin yung 3 hearing, 5 oras. Total, kaya naman po ni dating Pangulo. Di ba? Sa Kongreso, ano sabi niya? Kung gusto nyo, 8 oras tayo dito . Nakatagal naman siya doon, di ba? Pabilisin nila. Baka po pwede yung 3 hearing, pagsama-samahin sa isang araw. Na natin lahat yan. Tapos, imbis na 6 months kada hearing, mag-request sila. Gawin nila 1 buwan kada hearing. Malaman agad kung guilty or not guilty. Kung not guilty, uwi. Tapos ang problema. Di ba? Tapos ang problema, kaso ho, yung ginagawa nila parang mas pampatagal pa po na makauwi para sa dating Pangulong Duterte. Hindi yung talagang solusyon. Ang ginagawa nila pang K-pop po. Di ba? Anyway, iwanan na natin yung topic na yan. Halika nga dito. You play Roblox? Say hi. Sige. Next tayo, mga bossing. Iwanan na natin to. Naku po. Ilang araw kaya matutulog si Bato de la Rosa dito? At kung sakali hindi na siya senador, paano na siya lalabas? Siguro kapag kayong araw na hindi na siya senador, ipipilit pa din ni Bato de la Rosa yung kanyang sarili doon sa loob ng Senado.